Ayan, mahalaga updated po tayo sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa mga kabataan. Kaya sila ang hahamunin natin dito sa Quiz Bee on the Spot. Ang quizmaster nating si Sean, titingnan ang galing sa current events ng mga taga-Ramon Magsaysay High School. Ang mga estudyante po dyan, nasa ibang paaralan, nagkaklase dahil hindi pa rin magamit ang bagong school building nila hanggang ngayon. Sean, Quiz Bee on the Spot na! Let's go! Yes, Sean! Good morning mga kapuso. Ito kasama ko pa rin ang mga estudyante dito sa Ramon Magsaysay High School. Nakasalukuyang nandito sa Dr. Alejandro Elementary School. Yes, nandito sila kasi nga under construction yung school nila nung nire-renovate noong 2022. Now that construction is on pause, kaya nandito sila ngayon. Pero kahit na tutuloy pa rin tayo sa pagtatanong sa Quiz Bee on the Spot, ready na ba kayo? Ready na sila. Pero syempre, bago natin ituloy yung tanungan natin, kailangan nila ng pampasigla. Kaya naman, may handog ang unang hirit ng mga donuts para sa mga estudyante natin dito. Ayan, kuha lang kayo guys. Naku, ang daming flavors niya, no, kompletong-kompleto. May savory and sweet options. So ayan, kuha lang kayo dyan guys. At kita nyo naman, ako parang energized na sila at handa na silang sumagot sa mga tanong natin. Kaya tara, simulan na natin ang Quiz Bee on the Spot! Ayan, kuha pa kayo guys. There's more for everyone. Eto, pupuntahan na natin ang ating first player. Eto na, asa na yung first player natin? Ayun. Ano pangalan mo, bro? Isaiah po. Isaiah, ready ka na ba sa tanong mo? Yes. Eto. Nanonood ka ba ng balita, Isaiah? Yes po. Okay. Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ng Cebu. Ang tanong, anong region kabilang ang Cebu? Region 16. Region 16 is incorrect. It's actually Region 7. But that's okay. You get 500 pesos pa rin. Congratulations sa'yo. Ayan. And uulitin ko lang para sa mga kapuso na. Sa tanan sa mga kapuso dira sa Cebu, no? Amping mo dira, tabang-tabang tanin nyo dito magpapildihan. No? Kita-kita tanin nyo dira. Okay, let's move on to our next question. Asa na? Ito, tinuro ng kasama niya. Ito, bro, ano pangalan mo? Von po. Von. Okay, ready ka na, Von? Makinig na mabuti, Von. Ang PHIVOLCS ang ahensya ng gobyerno na nagmamonitor at nagbibigay babala ukol sa mga volcano, earthquakes at tsunami activities na nangyayari sa bansa. Ano ang ibig sabihin ng PHIVOLCS? Philippine Institute of Volcanology and Seismology. That is correct. May 1,000 pesos ka, Von. Congratulations. Congratulations sa'yo, pare. Ito na yung pangatlo. Ano pangalan mo, pare? Kurt po, Kurt. Okay, Kurt, ready ka na sa question mo? Yes. Eto, nag-implement ang DTI ng 60-day price freeze sa basic necessities and prime commodities sa probinsya ng Cebu. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng T sa DTI? Trade. Trade is correct. That's 1,000 pesos. Congratulations. Naka, mamaya itutuloy pa natin ang Quiz Bee on the Spot dito. Kaya tumutok lang sa morning show saan laging una ka. Unang hirit. Mahalagang updated po tayo sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa mga kabataan. Kaya ituloy natin ang tanungan dito sa Quiz Bee on the Spot! Ready pa dyan si Quizmaster Sean. Sean, kamusta na ang mga estudyante dyan? You know? Good morning mga kapuso, and nandito pa rin kami. Kasama ko pa rin ang mga estudyante ng Ramon Magsaysay High School. And gaya nga ng sabi ko kanina, nandito sila sa Dr. Alejandro Albert Elementary School kasi their school is under construction nung nirenovate ito noong 2022. Kaya tayo na-adopt muna sila ng school na to. Dito muna sila nag-aaral. Kaya ang mga grades 7 to 10 ng Ramon Magsaysay High School ay nandito ngayon. Kaya naman, to tell us more, kasama ko ngayon isa sa mga teacher nila, si Sir Christian. Sir Christian, good morning po. Good morning po, Sir Sean. So, Sir Christian, balita ko na di ba ni-renovate yung school yun noong 2022? Yes po. So, since during that time, nandito na po kayo nun? Apo, since the renovation started from May 2022, nagkaroon po kami ng actually apat na school no, na tinuluyan bago po itong Albert. No? Konting background lang po, meron po tayong kumupkup sa amin na tahanan mula sa Esteban Abada, Licerio Geronimo Elementary School at yung Claro M. Recto Senior High School. No? At ito nga po, tinanggap po tayo ng Dr. A. Albert Elementary School
bilang ating tahanan, no, kinupkup kami bilang pamilya ng 4 na paaralan po ito at lubos po kami nagpapasalamat sa kanila. Pero dito sa Dr. A. Albert, ilang taon na kayo dito? Simula po kami dito May 2024. 2024. So, magsa-second anniversary na po kami dito na tumutuloy po sa Dr. Pasalamat tayo Albert. dun sa 4 na schools ngayon na tinulungan kayo. Yes po, no? maraming salamat po. So, ano yung total population na kailangan yung i-move dun sa 4 Sa kasalukuyan po, ang rehistrado natin na enrollment po dito ay 4,995. No? Almost dami din. 5,000. Opo, Ang yes po. dami din. So, kamusta naman po yung adjustment ng teachers and ng students? Ayun, in terms of adjustment, no, walang madaling proseso sa lahat ng pinagdadaanan yung ganitong sitwasyon. Pero alam po natin ang mga teachers po ng Ramon Magsaysay, with the help of our administration at administrator and our students, we're equipped, no, to adjust at resilient sa mga ganitong kaganapan. At nakatutuwa din po na nakapag-adjust kami, lalo po dito na napaka-favorable na po ng kondisyon na buo na po kami. Dati po watak po kasi yung grade 7, 8 at 9 at 10. Ngayon po All buo grade na. levels. Isang Ngayon, buong isang buo pamilya na. na po kami dito. Kaya nga, nagsisigla nga. Okay ba? Okay ba kayo? Oo, okay na okay sila. So sir, eto last question ko lang. Yes po. Sa tingin niyo po, kailan po kayo makakabalik dun sa original school Right niyo? now po, wala pa po kaming definite time or definite period po kung kailan masasabi, kung kailan kami makababalik po sa aming original na tahanan. Pero yun po, for the meantime po siguro wait and see po kami kung kailan po kami makababalik doon sa Ramon Magsaysay High School, Espanya, Manila. We're hoping for the best na we're Yes praying na po. makabalik kayo. Pero Opo. napakaganda naman ng school Yes niyo po, ngayon, di ba? napakaganda po na kami. Thank you so tinutuloy much, Sir Christian. Thank you rin so po, much. thank you rin po. At syempre, hihingi din tayo ng update sa mga estudyante kasama natin dito. Kasi nga, all about current events ang tatanungin natin ngayon. So let's ask one of their students here. Hi guys, hello. Oto, sisingit lang ako dito sa gitna. Hi, what's your name? Phoebe po. Okay, Phoebe, ikaw, nanonood ka ba ng balita, Phoebe? Yes po. So I guess you're aware sa mga happenings ngayon sa country, no? So, kasi nagtatanong kami, usually pag pumupunta kami ng palengke, ano yung opinion nila? So ikaw bilang estudyante, ano naman yung opinion mo sa mga nangyayari ngayon sa bansa? Bilang estudyante po, ang masasabi ko po, I feel disappointed but at the same time, mas grabe po yung pag-aalala ko para sa mga kapwa ko Pilipino dahil nakikita ko naman po ang kanilang paghihirap and dumagdag pa po yung mga sakuna, kalamidad na mas lalong nagdulot ng pinsala po sa ating bansa. But even though, I'm still proud to say po na bilang Pilipino, we are known for our resilience. Tama, resilient naman talaga ang Pilipino, but that doesn't mean we're not struggling. Tama, di ba? Ito, let's ask another one of their students as well. Ikaw, what's your name? Michaela po. Ikaw, Michaela, I'll ask you the same question. Ano naman yung thoughts mo as a student sa mga nangyayari ngayon sa country natin? Bilang estudyante po and bilang isa pong kabataang Pilipino, nakakalungkot po and nakakasakit na knowing na marami po tayong kababayang Pilipino ang nasalanta and hindi po tayo naging handa dito. So, yun po, nakakalungkot po siya na marami po ang nasalanta, marami po ang nasaktan, at marami po ang naapektuhan. So, pero alam naman po natin na sa kabila po ng lahat ng pinagdaraanan ng mga Pilipino at posibleng pagdaraanan pa, alam po natin na wala naman po tayong hindi kayang lampasan. So, Tama naman. We just have to stay positive, you know? And also, mga Pinoy naman nakakalimutan nila na apektuhan yung mga estudyante natin. O bilang updated kami, Kayla, eto, ika-quiz be on the spot na rin kita. Ready ka ba? sige po. Okay, eto na ang tanong ko sa'yo. Itinaas sa Alert Level 1 status ang Taal Volcano matapos mamataan ang 2 minor eruptions nito. Saang probinsya matatagpuan ang Taal Volcano? Talagang on the spot ka nito, Michaela. Okay. Batangas. Batangas is correct! Nako, ang lupit ng palakpak ni Sir Christian na nasagot ni Michaela eh. Eto, 1,000 pesos mo, Michaela. Ayan. Congratulations! Let's move on to our next one. O, ikaw naman, Tol. Bago kita i-quiz be on the spot, aware ka rin ba sa mga nangyayari ngayon? So, ikaw naman, ano yung opinion mo sa mga nangyayari ngayon? Katulad lang din po nila and nadidisappoint po ako and dahil nga po yung sa recent din na scandal po natin, yung sa flood control projects po, parang after po nun, parang mas nadagdagan pa po ng problema yung Pilipinas po, yung sunod-sunod na bagyo and dumagdag rin po yung lindol kahapon po and ayun po. Tough times, but we're all just trying to get by, Kaya naman ayusin nyo naman, guys, para tulungan nyo naman yung mga Pilipino na makaahon. Pero eto na, ready ka naman sa tanong mo? Eto na. Sino ang kasalukuyang House Speaker ng Kongreso? Martin Romualdez.
Incorrect. Ang tamang sagot ay si Boji D. Nako. Eto, huwag ka mag-alala, may 500 pesos ka pa rin naman. Ayan, congratulations pa rin sa'yo, bro. Ayan. Okay, nako. To stay updated, tumutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!